Kung Gilas management ang pag-uusapan, ay maganda ang goal. Sa initial 4-year program ni Coach Tim Cone, ang highlight ng programa ay ang 12-month team core. Maganda ito dahil magkakaroon tayo ng solid na chemistry along the way. Pero sa opinyon ng iba, tila mayroon pa ring butas o limitasyon for this program. Well, wala naman talagang perfect. Pero ang downside talaga, kapag nagkaroon ng conflict, ang isa o higit pang player ay mayroong syempreng impact sa team. Pero ang magandang sinabi ni Coach Cone ay pwede pa rin namang i-tweak ang lineup. Katulad lamang noong nakaraang window. 2 sentro ang hindi pwede, kaya pinasok si Japet. Kaya we played 11 players, kulang ng isa. Kaya nagkaroon na rin ng butas. Pero we need to fill those holes by having another option. Sabi sa usapan nila Sir Homer Sison na Snow Badwa ay pwede namang i-expand ng pool at least 15 players o wag bigyan ng limitasyon ng team sa 12 lamang dahil kung sakaling nga na magkaroon ng conflict ay madaling kumuha ng kapalit. And for my personal opinion, bakit kaya hindi tayo magkaroon ng Team B na makakasama rin ng Gilas sa kanilang mga training? Well, malabo sa sitwasyon ngayon dahil base sa spokesperson ng Gilas ay firm itong si Coach Tim sa kanyang 12. Well, sa ngayon ay we can see a good result. Magandang simula ang pag-build ng core ni Coach Tim that started this window. Sino-sino kaya mga players ang magandang makasama sa expanded team ng Gilas? Una dyan ay si Jordan Heading. Base sa interview ay tawag na lamang ng Gilas ang kanyang hinihintay. For now ay maglalaro muna sa Heading sa NBL 1 sa Australia para daw mapanatili ang kanyang kondisyon at kung sakaling bumalik sa Gilas ay ready ang Filipino 3-point shooter. Another shooter ay si Kenneth Tuffin, isang player na may good offense and defense. Kung sakaling makonsider muli itong si Kenneth Tuffin, ay para tayong naglagay ng isang New Zealand tall block sa ating lineup, isang malaking shooting guard at 6'5". Sa ngayon na nakakapaglaro na si Renzo Bando, ay maganda siya ay magsuot muli ng national jersey. Maaaring siya ang best considered player kung sakaling may aalis sa guardia ng Gilas 12. Wala lang dapat patunayan dahil nakita na natin ang kanyang abilidad. Ron J. Abarrientos, ang player na may point guard mentality. Hindi yan magiging Rookie of the Year sa Korea kung wala silang nakita ng maganda. Isang asset si Abarrientos para sa ating mga big man na naghahanap ng mahusay na playmaker. Justin Baltazar, kahit mahirap hagilapin, ay hinahanap siya ng mga fans na sana'y magbalik Gilas. Mason Amos and Francis Lopez. Sila yung dapat nasa Team B dahil sila ang next generation. Maganda ngayon pa lang ay magtuloy-tuloy na sila sa national team training. Maganda rin makasama si Gio Chu. Habang tayo nalilibang sa Gilas ay patuloy ang training nito na makikita ngayon na nagdevelop pa ang body build at speed na sadyang naghahanda ang dating twin tower ni Kai sa pagpasok sa profesional na liga. Well, we have a good problem para sa Gilas dahil marami na tayong player. Hindi ko pa binanggit sila Parks, Matthew Wright, Robert Bolek, Terdy Ravena, and even Colby Paras. Hindi pa kasama ang mga dating under 18 na nasa Pilipinas at Amerika. Kaya siguro ay we need to expand more our pool.